Pagka po ang foliar, yung ating sa mga farmers natin, minsan dito sa top dress, ay hindi na po sila nag-apply ng triple 14 plus yung muriate of potash. Kasi ang foliar po kasi is may 70% po yan na NPK, which is kahit hindi na po sila mag-apply nito, itong dalawa na to, ay pwede po foliar na lang po ang inyong itatop dress dito. Yan. Pwede rin po, kayo po, nasa option nyo naman po yan optional naman po yan kung pwede naman kayo mag triple 14 muriate of potash, samahan mo ng foliar, pwede po yon. Ang inaano po natin dito is saan po kayo makakatipid kung pwede na pwede naman po foliar na lang ang i-apply mo. So sa mga farmers natin, dito na sila nag-apply ng abono plus foliar na lang sa top dress. Hindi na to kasi may 70% na Isang magandang araw po mga ka-hybrid, at konting tip lamang po ang isi-share ko po sa inyo at upang i-discuss po itong ating ina-apply na abono na dun po sa ating palayan. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So nag-drawing po ako dyan na ito po yung puno ng palay yan, may maugat-ugat pa. So yan po yung aking pinag-aaralan ating pag-uusapan natin ngayon So meron pa akong nilagay dyan na content element NPK. So ito po yung mga ina-apply po natin na fertilizer. So familiar naman po kayo rito sa apat na fertilizer po na ating ina-apply sa ating palay. So ito po yung 4600 is ito po yung urea. Yung 1620 ito po yung ammonium phosphate. Yan po mga ka-hybrid. At ito naman 14 ito po yung complete triple 14. At yung 0060 ito po yung muriate of potash. Ito po yung mga kailangan po natin na ating ina-apply po sa ating palayan. So yan mga ka-hybrid. So didiscuss muna natin to isa-isa Ito po ba yung ito yung NPK na element na nakalakip dito sa mga abono So ano po ba yung N? Ito po yung nitrogen. Yan. So yung P ito po yung phosphorus. At yung K ito po yung potassium. Yun po yung pinakamahalaga na part po sa ating palayan So yan. So maintindihan po natin kung ano po yung ibig sabihin ng 46 20, 14, yan po yung nakalakip po dyan. So yan, nitrogen, yan po, phosphorus, ito po yung content nya, at potassium, ito po yung kanyang content. Yan po, at pag-uusapan po natin ngayon. So pag-usapan natin yung nitrogen. So yan, kalimbawa is ano po ba yung trabaho ni nitrogen mga ka-hybrid? Yan, so halimbawa nagbasal kayo ayan, nagbasal kayo. So ano po ba yung kailangan dito sa basal na abono na ating i-apply? Yan po mga ka-hybrid. So ang nitrogen is kailangan ito po yung purpose niya is pampaberde. Yan, so pasok po siya dito sa basal. Ito pong 4600, yan po, ito yung urea. So pataas po ang kanyang content ng nitrogen, 46%. Yan po. Yan. So tandaan nyo po, ang nitrogen is pampadahon, pampaganda, pampaberde po ng dahon yan mga ka-hybrid. So yan. So ang phosphorus, ito po yung pampagipi. Yan, pampatangkad ng kanyang puno. So unang natandaan po nyo na ang nitrogen is pampaberde. So ngayon ang phosphorus naman, ito po ay pampatangkad po ng kanyang mga puno, pampatigas. Yan po, pampaungar. Yan po, at pampaugat. Yan po yung trabaho po ni phosphorus.
So yan. So punta tayo sa basal, no. So ang basal natin is 7 to 10, between the 7 to 10 days pwede po kayong magbasal dyan. So ano po ba yung requirement na papasok po sa basal na abono? So ito po yon, malakas po ang nitrogen nya. So 46 urea pwede po, 00. At pwede din po itong ammonium phosphate. Yan mga ka-hybrid. Yan. Dahil po meron po siyang content ng pampaberde na naman. Ayan. Tapos 20% na phosphorus is pampabulas po ng kanyang mga gipi at pampadami pa ng ugat. So meron pa rin. So meron pa rin siyang 14% na nitrogen. So pwede pa rin siya, pampaberde pa rin siya. So pwede po itong tatlong abono na po ito. Ito. Yan po. So wag po kayong maglalagay ng 006 dito po sa basal. Yan po yung wag nyo pong gagawin. Dahil po mag-aaksaya lamang po kayo ng pera dyan. So yung iba naglalagay. So mali po yun mga ka-hybrid. So itong tatlo lamang po pwede po nyong i-apply. Pag mixin nyo po yan, pwede po yan mga ka-hybrid. So ngayon, halimbawa, nag-side dressing ka between 21 days to 24 days. Yan po mga ka-hybrid. Yan, okay? So anong kailangan niya ngayon? Doon sa kanyang side dressing. Yan. So kailangan po dyan ng phosphorus. So meron siyang 20% at 14%. So ito po yung sinasabi ko na ano po niya to, patitigasin niya yung mas lalo po niyang palalakiin po yung kanyang puno at yung ugat, na konting ugat pa na nagbasal po kayo rito at kokonti pa lang ng ugat niyan. So mag-apply po kayo ng phosphorus para po sa ugat niya, para po mas marami pong nutrients ang kanyang sisipsipin. Yan. Yan po yung trabaho po ni phosphorus, no? So, ba't ko nasabi na naglagay ako ng nitrogen dito? No? So, halimbawa, napansin nyo, during stage na to, napansin nyo yung dahon niya. Hindi ganun kaberde. Pwede po kayong mag-mix ng nitrogen. So, ano po ba yung pwede nyong ihalo? So, yung urea. So, yan. Huwag dagdag po kayo ng yan. Pinag-mix po yan. Ammonium phosphate at yung urea. Plus, pwede rin po kayo maglagay nito. Itong triple 14. At wag na wag din po kayo maglalagay nito. Itong 006. Dahil po ay masasayang na naman po. Dahil po ang purpose po natin dito is pampaberde ng bunga, pampaganda ng dahon, patatangkari natin, papagipi. Yan, papadami ng suwi at yung pampadami ng ugat para po sa masustansyang nutrients na kanyang sisipsipin po. Kaya po nilagay ko dyan nitrogen plus phosphorus po. Yan po mga kaibigan. Dito po sa side dress na inyo pong gagamiting fertilizer. Yan po. Pero ito mga ka-hybrid, pinaka-importante, yung ating potassium. So ito, dito marami nagkakamali rito. TD, top dress. Yan po yung TD, top dress. So ano po ba yung mahalaga na part na pwede nyo pong i-apply na abono rito? So una, basal, pampaberde na apply mo na. Tapos dun sa side dress ay dumami na ang kanyang puno, lumakatang na siya at dumami na ang kanyang ugat at napansin nyo kulang pa rin ng berde na na-apply mo na. So dito sa top dress naman, so ano po ba yung pwede nating i-apply rito, no? So ang trabaho po ni potassium is pampabunga naman to mga ka-hybrid. Pampabulaklak, pampabulas, pampaganda po ng bunga, pampadami po ng bunga. Yan po yung purpose po rito sa top dressing. Yan po yung ating gagawin at i-apply rito sa during the stage na to, no, mga ka-hybrid. 33 days to 35 days yan hanggang 45 days. Yan po yung pwede nyo pong magsabog po at mag-apply ng fertilizer. So marami po nagtatanong, pwede ba ako mag-apply ng urea? Yan, dito sa top dress, pwede ba ako mag-mix?
So una-una, ano po ba yung pwede mong ihalo, no? So yan, siyempre ang potassium is meron 14%. So ito po, triple 14 po ang pwede nyong ihalo. At ito pong 006 dito po sa top dress. Yan po ang dalawa. Dahil ang purpose mo natin is dahil nga nagampanan niya na yung pampaugat at yung pampadami ng suwi at yung magandang berde ng at yung kulay ng dahon ng yung palay. Ngayon yung pampabunga ngayon, pampabulaklak, pampaganda ng bunga. Yan po ang kailangan po ni ating palay, no? So kailangan po niya ng potassium. So yan, ito po ang gagamitin nyo, no? 14, 14, 14 at 006. So ngayon, tanong natin mga farmers natin, bakit marami naghahalo nito? Yan, bakit ka maghahalo nito at saka nito? Yan, isa po yung pagkakamali. Dahil po ang potassium ay wala naman pong content, dahil nga ang walang content po ang urea po rito, no? Sa potassium na ating kukunin, dahil po 00 lang po yan. So marami po naghahalo na yan. So maling-mali po yan mga ka-hybrid. So ang kailangan mo dito is pampabunga, pampaganda po ng bunga, pampadami, pampabusog po. Yan po ang trabaho ni potassium. So bakit pa kaya nag-apply ng urea at ammonium phosphate? Maling-mali po yun. Gagastos na naman po kayo dito. Maganda na yung palay mo eh. Bakit po bang pagagandahin ng dahon? Ang purpose natin pampabunga. Ngayon, nag-apply ka nito, urea, madaming bunga, maraming dahon. Naka-apply ka na nito. So yan mga kaibigan, yung mga pagkakamali po ng ating mga farmers, no? So yan lang po ang kailangan nyo pong i-apply. Itong triple 14 at yung muriate of potash, yan lang po ang kailangan sa top dress. So wag na po kayong gagamit ito. Kaya po ang nangyayari, gumagamit po sila ng urea. Dahilan, maganda nga yung dahon, puro dahon lang, wala namang bunga. Yan po, kokonti lang ang bunga. Pero ang target natin dyan, bunga lang. Kasi nga nakapagdahon na siya, nakapagpaberde na, maganda na, at maganda na ugat, nakapagsuwi na siya during the 30 days. Ayan, so top dress na tayo ngayon. Ang kailangan mo na dyan is pampabunga na. Hindi mo na kailangan paramihin pa ng dahon. Kaya yung iba, ang daming dahon, mas madami yung dahon kaysa sa bunga. Ang dahilan nun, tendency, madali po itong dumapa. Yan po. So yan, mga ka-hybrid, sana naintindihan nyo to, no? So dako na tayo ngayon. Ito yung kailangan na i-mix mo, no? Triple 14, 0060, yan po ang kailangan po dyan na i-apply yung abono sa top dressing. Yan po. Okay, maliwanag po tayo dyan, no, mga ka-hybrid. Dako na tayo ngayon kay foliar. Yan. Ito po ay 70% NPK na makukuha po sa foliar. Gaano ba kahalaga? Dahil po ang foliar is talagang perfect. Perfect, maganda po ang kanyang performance pagka kayo po ay nag-apply ng foliar. Foliar fertilizer po, no? So, explain natin, no, bakit kung gaano kaganda. So, dito lamang is 30% lang yan. So, ayan, 30%. Nisulat ko na. So, halos kukunti lang din ang nutrients. So, marami pang proseso. Hindi katulad sa foliar, 70%. No? Kaya ako nasabi nga, mag-apply pa rin kayo ng makakain niya is 30% dito plus 70% para po busog na busog po ang inyong palay. No? At maganda po ang kalalabasan po niyan pagka pinag-combine nyo po ito. So, bakit ko nasabi, gumamay kayo ng foliar, 70%. So, explain natin. So, ito yung dahon. Yan, nag-drawing ako ng dahon. No? May mga bunganga po yan. May mga maliliit na bunganga. Hindi po nyo makikita yan. Yan. So, ang gagamitin po niyan pang spray rito is yung pinong-pino, yung parang asok-asok lang. So, yan. Nilagay ko na po dyan pino. Pino na po ang yung kasi po, gaano ba kabilis umepekto kumain ang mga dahon, no?
epekto ng foliar sa ating palayan, no, dito sa dahon, no. Pagka kasi dito, dalawa kasi ang ano yan eh. Ang pagka in-apply nyo po ng foliar yan, in-spray mo ng foliar yan, so dadaan sa dahon at meron pa sa ugat. Hindi katulad nito, matagal pa ang proseso, dadaan pa sa ugat, madami pang proseso yan. Ayun. Hindi katulad ni foliar, ay mag-spray ka lang, isang bugahan lang, 3 seconds lang ang tagal, ang bilis niya. So, yan, one shot, 3 seconds. Dadaan niya sa dahon, yan, busog na siya. Plus, meron pa sa ugat na kanyang makukuha. So, doble po ang kanyang performance na kanyang pagdadaanan ng proseso dito sa palay, no? Hindi katulad dito, is dito lang sa ugat. Ito, foliar, is dahon at ugat. Yan po ang purpose. So, ang best timing mga ka-hybrid, 8 a.m. Yan. 8 a.m. po kayo mag-spray. Paano halimbawa, umulan? Mula na maaga. Okay lang po yun. Basta tumigil po ang ulan, umulan, mag-spray kayo. Dahil po, sinabi ko nga, pino dapat, yung mausok-usok na pang-spray ang gamitin nyo. Yan. Dahil po may mga butas yan, dadaan po yan. Diba, sabi ko 3 seconds lang ang bilis ng epekto. Yan, busog na siya. Yan po mga ka-hybrid. Yung epekto ng foliar. So dito, explain natin sa top dressing, kahit hindi ka na mag-apply nito, optional lang mo po yan. Kasi nga, sabi ko nga, 70% yung foliar na makukuha niya dun sa palay, dyan, pwedeng optional po to. Halimbawa, mura naman ang foliar, pwede po kayong bumili nun. So, plus, mag-apply po ka nito. Kahit itong tagi-isang bag lang po yan. Dito po sa top dress. O, optional, kahit kung hindi ka subok, itong in-explain ko sa iyo, ay marami na rin nakakasubok. Kahit foliar lang dito sa top dress. Tapos, sundot-sundotan mo ng kada 5 days. Yan po. Para po makamenos po kayo rito. Kasi mahal po ito. Mahal po yan. Kaysa mag-foliar ka na lang, magkano lang ang foliar, di ba? Ito, mahal to ngayon. So, optional. So, mas maganda po ang epekto nito pagka kinumbay mo po ang foliar plus triple 14 at 006 kasi nga, sa top dress is kailangan natin ng pampabunga. So, yan, which is 14%, 60%. So, malaki po ang makukuha niya rito na nutrients plus yung foliar. Yan po yung sustansya na makukuha po para po gumanda po ang resulta ng iyong palay. Yan po. So yan po mga ka-hybrid, at konting tip at kaalaman lang po ang konti ko po may share sa inyo sa mga hindi pa rin po nakakalam. Ayan po yung discussion about sa foliar at yung element na ating ina-apply na abono sa ating palay. Dahil po minsan may mga pagkakamali din po ang ating mga farmers. Minsan basta-basta lang sabi nila haluan mo na sa top dress ng urea, so which is mali. So ito lang po ang pwede nyo pong ihalo. Ayan, triple 14 muriate of potash plus yung foliar. Optional, pwede rin po para po makatipid kayo, foliar lang sapat na. Dahil nga ang sabi ko nga ang epekto nito is 3 seconds. Ganon kabilis si foliar. Plus, meron pa po rito sa ugat. Hindi katulad dito. At marami pa pong proseso yan. Ilang araw pa po yan bago niya ma-receive yan sa kanya mga puno at bunga. Hindi katulad si foliar is 3 seconds lang ang bilis. Yan. Yan po mga ka-hybrid, konting kaalaman. At sana po meron po kayo napulutang tip at diskarte dito sa paano po ba yung at yung mga dapat yung ihalo sa inyong abono para po sa pag-apply ng fertilizer at protocol na inyong gagamitin. So yun na po, ingat po tayo. Don't forget, hit the notification bell, subscribe sa aking channel at support. Yan po. Ingat po tayo muli at God bless.